May bago akong player na tinututukan sa NBA GOAT Fam sa isang mediocre season na ipinapakita ng Atlanta Hawks kasama na rin ang pagka-injure ng kanilang superstar na si Trae Young ay may iilang silver linings para sa koponan na ito. Isa nga dyan ay ang kanilang young wingman na si Jalen Johnson. Turnover time taken by Johnson. He's going to go all the way and throw it down. It was gift wrapped and just laying there. Matagal na buro sa bench ng Hawks ang player na ito, GOAT Fam. Isang 6'9 forward na na-draft noong 2021 as the 20th overall pick. Nagsimula si Jalen bilang isa lamang role player para sa Atlanta with 5 points and 3.3 rebounds in 12.6 minutes per game sa unang dalawa niyang seasons dito. Pero don't look at this player now, GOAT Fam. Isa na si Johnson sa mga pinaka-importanting piece moving forward ng Hawks, lalo na sa mga rumors na maaari na raw umalis si Trae Young sa team na ito. Isa rin si Jalen Johnson sa mga top candidates to win the Most Improved Player of the Year award that makes him one of the most exciting players na panoorin at abangan sa NBA. GOAT Fam, please like and subscribe na sa GOAT's Descendants para sa ating regular uploads. Malapit na nga tayong mag 50k subscribers, kaya't samahan nyo ko sa aking journey in getting that milestone. Si Jalen Johnson ay isang consensus 5-star recruit coming out of high school. He chose Duke University bilang kanyang school na papasukan sa kolehiyo. Si Jalen ang nag-lead sa Blue Devils para makapasok sa top 10 sa buong colleges sa Amerika. Siya rin ang naging best player dito sa Duke hanggang i-forgo niya ang remainder ng college season noong February 2021 para mag-focus sa basketball development niya bago ang draft. He finished the year with 11.2 points, 6 rebounds and 1.2 blocks per game. Pumasok siya sa draft bilang isang player na nagda-thrive sa open court situations. He finishes well above the rim at may potential to be a versatile defender with his length and quickness combined. Isang legit 6'9 player si Jalen GOAT Fam with abilities na maglaro sa perimeter at isa rin siyang sneaky elite rebounder. Kaya naman sa pagpunta niya sa 20th pick ng draft ay itinuring na low risk high reward ang player na ito. Isang project player na tinitignang mag-develop in 3 to 5 years. Jalen only played 22 games sa kanyang rookie season. Dahil na rin yan sa presence nila DeAndre Hunter at Danilo Gallinari, nakaposisyon niya sa forward spot. Pati na rin ang isang season-ending injury na nakapag-sideline sa kanya hanggang sa sumunod na taon. Isang failed season na may tuturing sa NBA, ngunit sa G-League naman ipinakita ni Jalen ang kanyang full-blown potential. Nag-average siya ng 22.5 points, 11.3 rebounds and 4.4 assists per game para sa College Park Skyhawks, showcasing his elite rim running abilities, pati na rin ang two-way skills niya bilang isang shot creator at elite defender. Dahil sa mga performances na iyan, hindi nagtagal ay naging consistent rotational player na rin si Jalen sa Atlanta. Sa second year niya ay 70 games na ang kanyang inilaro in limited minutes. Meron lamang si Johnson na averages of 5.6 points, 4 rebounds and 1.2 assists per game. Sa pagpasok ng taon na ito ay naging wide open ang spot sa forward ng Hawks dahil sa pagkawala ni John Collins. This opened up a spot para maging starter si Jalen sa power forward role ng kanilang koponan. Dagdag pa ang pagiging injury prone ni DeAndre Hunter earlier this season ay nasolo nga ng 6'9 wingman ng kanyang position sa Atlanta. Nag-explode si Jalen para maging serviceable player sa Hawks. He became a solid forward na isang elite switch defender na nakaka-alter ng passing lanes dahil sa kanyang length. With Jalen's athleticism ay nakocontain niya rin ang perimeter dahil sa kanyang quick feet at lateral movement. Nagresulta ang mga iyan, GOAT Fam, sa pagkakaroon niya ng 1.1 steals and 1 block per game this season. Isa na rin si Johnson sa mga pinaka-exciting na players sa buong NBA, giving us his highlight dunks each game dahil sa kanyang elite na transition game. Nag-a-average na rin si Jalen this season ng 16 points, 8.6 rebounds and 3.5 assists per game. Almost double-double averages sa ikatlong season niya lamang sa liga at 21 years of age. Sa posibleng paglisa ni Trae Young sa Atlanta at ang endless trade rumors kay DeJounte Murray ay may player na posibleng pagbilda ng Hawks in the future. Ang rising at exciting player filled with huge potential na si Jalen Johnson.